Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung Nicolado paglinawan ng bumbungan ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Saludar. Ay, magandang araw po. Ako po si Eli Saludar. At ang ating sekretary. Magandang araw po muli sa ating mga mahal na mga kababayan all over the world. Lalo na sa ating mga bayani, mga OFWs natin na nakikinig dito sa podcast natin, Iparas kay Paras. Okay. So, Secretary Jing, at ngayon pag-uusapan naman natin itong issue ng flood control projects na sinasabing malaking anomalya, kasaysayan, at sinimulan niya ng SONA. Yes. Ngayon marami na iinip, kailan kaya magtuturo si Pangulong Marcos Jr. ng mga pangalan ng politiko at DPWH o magpapakulong? So, ano ba masabi mo rito? Well, mga kababayan, kailangan talaga kasi ngayon, there is massive demand from the people to create independent commission, a trust commission, or tulad ng Agraba Commission noon, na para matumbukan ang mga korap at talagang ipapatupad ni Marcos yung sinasabi niyang heads will roll at talagang may makukulong. So, ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Marcos na yung mga kurakot. Kahit daw malapit sa kanya. Kahit malapit or regardless of anong mga posisyon ay talagang tutumbukan nila at tutumbakan niya at talagang ipapakulong niya. O ito, pakinggan natin. Crack the whip. Nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever, the usual excuses. Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Kahit kaalyado, sinasabi niya sa kanyang pinsan, ay hindi na kita kaalyado, Martin Romualdez. Parang gano'n yata pagkasabi ni Presidente. Kasi sa sinasabi natin niya kanina, sinasabi na ni Sandro Marcos na walang credibility mag-imbestiga ang House.
At nagsabi na yung tatay niya, bakit hindi hintayin? At ito na nga yung sinasabi ni... Pero alam mo, ang dami na ngayong nagsasabi. Mga kaibigan ko sila, JB Bautista, may grupo sila Erin Tanyada. Artikulo 11. Mayroong mga ibang grupo. Ito sila, Babe Singson, yung Management Association of the Philippines. They're also doing their share in identifying. Marami. Pero isa lang sinasabi, na magkaroon tayo ng isang independent body na funded by the government, comprising of people with integrity. May mga mini-mention dyan, Babe Singson, si Mayor Magalong, yung mga justices na mga matino, former justices of the Supreme Court or sa Court of Appeals, yung mga ganun. Pero hanggang ngayon, sa dami ng demand, ang ginawa lang ni Marcos, naglagay lang siya ng ano ba to? Yung sumbong sa Pangulo. Sa Website. Kung sa dami ng naglalakas loob ngayon, mga kababayan, all parts of the world, all parts of the country na nakadaan doon sa kanilang barangay, grabe ito itong flood control dito. Yung mga rivet net nadapa. Nagsusumbong ngayon. Pero kung wala kang isang body, mayroong investigation sa House, sinasabi cover up lang yan. Mayroong investigation sa Senate, although we believe in Marcoleta, but there are also senators who are involved under suspicion. No? So, ito yun. Pero habang naghihintay tayo na may aksyon si Marcos, pinakita ngayon ng isang congressman na kaya niyang gumalaw. Kaya niyang magpakulong. Ito, pakita natin itong... Naunahan pa siya. Anong masasabi niyo before we show Mr. Congressman Libiste na naunahan pa si Marcos? Ito, Congressman, ito mukhang desidido. Nag-blow ng whistle, no? At pinaresto agad. At magpapile, kung hindi pa magpapile ng kaso. So, sa korte na kagad yan, no? Sa prosecution na kagad yan. So, it's rolling. May resulta na. So, what you're trying to say, anong sinasabi mo, ay congressman lang ito. May sariling initiative. Hindi nagdadaldal. Gumagawa. At agad-agad tinumbok na yung kurakot na district engineer. At ngayon, since natumbukan yung culprit, pwede ngayong mag-spill the beans. Actually, nakunan niya ng impormasyon pinakanta niya na, kumanta naman at itinuro, di umano, yung dating Congressman Eric Buhayin ay siya namimili ng contractor at tumatanggap di umano ng kickback. Kaya hinika niya na maging state witness. So kung tularan mo si Mr. President McCoy Jr., kung tularan mo itong ginagawa nitong bata, ikaw ang Pangulo, you have all the powers, dapat may aksyon ka na. Dapat by this time, pinaimbestiga mo na si Saldico, pinaimbestiga mo na yung Garjola, pinaimbestiga mo na yung Momo. At ngayon, ang tanong mo, paano? Wala naman mga power ito. Sino bang gawan behind all of this? Dapat gumalaw ka na. At inutusan mo na si Lucas Bersamin na mag-draft ng executive order for a trust commission. Kasi kung wala na sa kamay mo, kung puro ka lang daldal, sinasabi mo, wala nang nito sila ang gumagalaw, silang gumagawa nito pero all talk, no play. Baka malagay lang yan sa forgetfulness. At dami nang nagsasabi. Dinadivert mo lang yung attention ng taong bayan sa gutom nila, sa kahirapan nila. Kunyari, tapos magkalimutan lang. You're not like this guy. Ito si Libiste. Panoorin natin. Action, pakita natin. Ito si Congressman
Leviste. May mga bagong revelasyon si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste hinggil sa flood control scandal. Ang mga proyekto hindi raw dumaraan sa bidding. Mga kongresista na umano ang pipili sa hahawak ng contractor. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. May malaking influential figure sa likod ng mga maanumalyang infrastructure projects sa unang distrito ng Batangas. Yan ang inilahad ni Congressman Leandro Leviste kaninang tanghali. May ilan daw kasi mga proyekto, mismong ang naglakad ng pondo, ang siya ring nagiging kontraktor. There's a certain road project in the 1st District of Batangas that I was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project. Ani Leviste, hindi na nagkakaroon ng proper bidding pagdating sa mga proyekto. Congressman na lang daw ang pumipili ng mga kontraktor na hahawak ng mga kontrata. At kaya raw lumulobo ang presyo ng mga proyekto ay dahil kasama sa computation ng mga kontraktor ang 10 to 15% na tongpats ng nakaupong congressman. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni BE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Bago maupo si Leviste bilang mambabatas nitong nakaraang halalan, si former Congressman Eric Buhain ang 1st District Representative ng Batangas. Pinalitan niya ang kanyang asawang si Eileen Ermita Buhain matapos ang 3 terms nito noong 2022. Wala pa silang pahayag sa inilabas na statement ni Leviste ngayong araw. Sa pagsusuri naman ng Billionaire News Channel, sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, may 3 malalaking kontraktor na nakakubra ng pinakamalalaking flood control project sa distrito mula 2022. Nangunguna rito ang VR Patron Builders and Development Corporation na ang authorized managing officer ay si Mark Patron, ang second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Nakapagtala sila ng 7 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 507 million pesos. Ikalawa ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng mga diskaya. Alam mo, ito po ay pattern din all over the country. Sinasabi ni Congressman Leviste na ang congressman, it's either nakipagsabuatan sa isang kontraktor or ang kontraktor mismo i-hire niya, yun ang magbibid, tapos yung kanyang kumpanya ang gagawa ng project. Katulad nung sinasabi niya, doon din sa probinsya namin, sobra-sobra ang kabulastugan ng mga contractors doon. Doon lang sa district ko, kausap ko yung mga mayors, kausap ko yung mga insiders ng District Engineering Office. Nandoon din, pumasok din yung St. Timothy. Kasi yung congressman doon, dati, vice chairman ng Committee on Appropriation. So, napakalaki ang nahatak na pondo sa flood control. Doon sa barangay Kabugan ng Municipality of Bindoy, may gumuho na flood control project. Ang balita ko, St. Timothy, pero hiniram lang yung St. Timothy. Yung lisensya. O, lisensya. Ang talagang nagsagawa, allegedly, yung construction company ng congressman or yung kanyang asawa. So, ika-capture, tapos ipaparmaw. Oo. So, nilalagyan ng kasi malakas nga siya, vice chairman, lalagyan ng sa NEP pa lang, nilagyan na ng pondo, tapos vice chairman, mayroon ding insertion na pumunta din doon. So sa bidding, sila ang sinasabi ni Leviste, ganito din. Sa bidding, kaya nga yung district engineer, dyan,
mayroon ng mga affidavit itong mga taga roon sa barangay na itong district engineer kasabwat sa kontraktor. District engineer doon, yun ang may pakulo dyan sa mga projects dyan. Oo. So yung pattern niya, yung ganyang sistema, parang ganyan din sa buong bansa siguro, Kado. Template na yan, pare. Yan, Template. Na ang congressman, siya ang pipili ng kanyang kontraktista or hiraman mo ng lisensya yun, tapos kami na bala. Yung hiniram ng lisensya, at least 5%, meron ka na, tahimik ka na. Tsaka marami. Pati yung isang mayor, kausap ko na rin, doon din sa bayan niya, yung Ayungon, ang dami ding, kunyari, hindi sila ang nagbid. It's being bidded by another contractor. Pero, klarong-klaro na sila ang gumagawa. This is a modus operandi. Kaya, there is now a sworn statement and nakausap ko na yung mga tao doon, mag-submit sila ng sworn affidavit kay Senator Marcoleta at maipatawag itong district engineer tulad nung kay Congressman Leviste. Dito naman sa 2nd and 3rd district, yung 3rd district, yun yung kay Arnie Tevez. Maski walang Arnie Tevez, walang nagpapalo up, nag-take over yung Speaker of the House as siya daw yung caretaker. Sinaksakan ng todo-todo na project. Tapos iisa lang yung contractor. Iisa lang yung contractor dahil malapit si Speaker dito sa former congressman na ang anak ngayon ay governor. So, dito makikita natin a certain PhilSouth. PhilSouth, yun ang nagmo-monopolize ng kontrata doon, paring Ado, paring Eli. Ito, itong PhilSouth project, the cost and the funding source, nandyan lahat. Ito yung mga projects, grabe, billions. Negros Oriental Government Center, 1.4 billion. Tapos, 2 billion, yung hiniram na 5.4 billion na ng provincial capital, sinolo nito. Mga flood control projects sa mga bridges. Iisa lang ang contractor at kasabwat ito ng mga district engineers doon sa province ng Negros Oriental. Itong PhilSouth. So, ganyan talaga, template na sinasabi mo, no? So, ito, pananagutan ito. Itong PhilSouth kasi sa kaalaman ko, doon din sa aking bayan, yung mayor mismo, on one occasion, may pinapatayo na building. Doon pa lamang sa may kaso na yan sa ombudsman sa pagbili pa lang ng lupa. Ngayon, may pinatayo ng parang City Hall Center, 1 billion. Yung mayor mismo sinabi sa akin na may panggastos siya na para sa eleksyon, manggagaling doon sa PhilSouth. Contractor. O sa contractor. Yun daw magbibigay ng panggastos sa kanya kasi ang kalaban niya, yung isang contractor naman na congressman. Wow. So, yan ang kabulastugan nitong gobyerno ni Marcos. Kaya na, we're trying to give Marcos a second chance. Pero gayahin niya si Leviste. May resulta agad, Gumawa ka ng magandang pakita na ipoprosecute mo ang mga tiwali na mga tao dyan. Kasi kung magbabiyahe-biyahe ka lang, paturo-turo ka dyan. Tapos ngayon, pautos sa mga lifestyle check. Oo. Wala mga pasakali. Ano mga sabi mo dyan sa lifestyle check? Ayun, sinasabi. Makitang tao lang yan. Oo. Paano mo ila-lifestyle check yan? Siyempre, iba naman tinatago. Mayroong bag si Crisilo. Wala, makikita lang kung walang kotse, kung binenta ng mga kotse, wala. At saka normally, yung mga kurakot,
at mga politiko, hindi naman nila pinapangalan yung... Correct. They're driving a sports car, they're driving a Bentley, they're driving a Rolls Royce, they're driving a... Lamborghini. Itong dating kaibigan ko na nung una naming salta sa Congress, itong bishop dyan sa Maynila, karag-karag lang yung sasakyan nung nagkita kami nung towards the end of Duterte, naka-Range Rover. Wow. Ngayon, balita ko, Cadillac na ang kotse. Saan galing yung mga yan? So, paano mo i-lifestyle check yan? Kung pag lifestyle check, hindi naman nakapangalan sa kanila. Hanapin sa LTO yan eh. Ikaw wala makikita. Wala rin. Wala makikita. So, that's why it needs really a trust commission. At saka whole of government. Whole of government. Kasama na board of, lahat. kasama na Bureau of Customs, kasama na BIR. BIR. Tulad dito, mayroon sinasabi na Ito, imbestigahan itong Diskaya. Dito naman sa Quezon, nagtatapunan ng baho. Itong dating regional director, well, I don't know if he's dati, but noong panahon ng bago mag 2019 election, yung mga Suarez, marami silang mga tinutulong kabulastugan nitong asawa nitong gobernador ng probinsya ng Quezon. In fact, sinampahan ko pa ng kaso yan eh. Pero, yung Tan, yung husband niya, regional director ng Region 1, I think Region 1 o Region 2. Pero balita, sabi ng mga Suarez, siya ngayon nag-governor na yung asawa, siya yung contractor din, yung regional director, yung kanyang construction company, yun ang solo na nagko-construct ng mga flood control dyan at saka mga projects ng province. Pero sabi naman itong Tan, ito namang JJ Suarez, yung pinakita natin naguho yung ito naman daw yung gumagawa ng kabulastugan. So, nagtatapunan ng sarili nilang mga baho, mga kababayan. So, how do you solve this kind of problem? Kaya may mechanism. Ano ba itong video na to? Sige. Ito naman, Saldi ko. Kay Sandro. Hindi, kay Sandro. Si JJ versus Sandro Marcos. Ipakita natin. I think we need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So, dapat talaga may third party na mag-imbestiga. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, hindi rin sang-ayong imbestigahan ng Kamara ang sarili nito kaugnay ng issue. Why would the body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. Okay, so JJ Suarez tsaka Sandro. Tapos yung ito, Saldi ko. Ito dapat ang by this time pinatawag na dapat ito. Pero naunahan pa nga ni Libiste. Ito, pakinggan natin ito. May ito daw yung BFF niya. Ito yung pag sinasabi niyang BFF, ito yung mga kasabwat. Okay. Top 3 friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si Speaker. Every day nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. And what's good for our pockets. Kagaya ngayon, mayroong report na sumibat na daw yung Don Gonzales. Nakita sa airport na paalis naman daw. Wow. Oo. Mayroong vlog dito na nakuha ko. Talagang sinusubaybayan siya ng mga taong bayan. Paalis na daw. Yung Don Gonzales. Ang bagal yung saldi ko is not even in the country anymore. Dapat yan, bago pa man mag-SONA,
may plano na dapat ang presidente. Dampot na lang ng dampot. At saka, inaasa niya kay Bunuan na mag-imbestiga. Ako po, Diyos ko. O pare, ano masasabi mo dyan kay Bunuan? Ako bulong-bunuan na dyan kay Bunuan. Bulong-buno na. Ha? Kaya nga may nanawagan na dyan sa Senado rin na dapat mag-resign na. Mag-resign or mag-leave. Kasi baka ma-implement siya yung gagawing investigasyon. Tsaka walang saysay Dahil binabato na naman doon sa panahon ni Duterte. Yung funding, planning, sila nag-implement. Kung meron sila nakitang mali doon sa Quezon Road, di dapat during the stage of implementation, inayos na nila dahil sila mga engineer. Kaya nga may kumakantsaw naunahan pa ni Torre. Ayan. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas at i-click ang notification bell. Yes, magandang hapon po at sa susunod naming episode, marami pa tayong i-expose dahil kami din mismo, we are also trying to get hold of mga evidence that would give more information to our people. Okay. Maraming salamat. Magandang araw po.